What's up mga kababayan, news that matters here. Dito sa video na to ay ating panoorin itong mga nagbabagang balita. Grabe itong hatid na balita ni Madam Maharlika mga kababayan na kung saan binalita niya na tutuluyan ng gugurgurin no? Itong ating Vice Presidente na si Sara Duterte na ang pasimuno o utak di umano dito sa balak na paggurgur sa Vice Presidente walang iba kundi si Liza Butad di umano. Grabe naman yan. Na dahil sa hindi na nila alam ang gagawin, lalo na't paparating pa itong malakihang INC rally, tila'y natutuliro na sa kabangagan ang mga ito na napunta na nga sa kanilang utak ang balak na ipapatay di umano itong ating Vice Presidente na si Sara Duterte na ngayon ay pinag-iingat no ni Madam Maharlika sapagkat noong 2024 nakaligtas no itong si VP Sara sa pag-assassinate sa kanya, pero sa bagong taon talagang itutodas na di umano ito. Hay nako. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, payag po ba kayo nun na ganun-ganun na lamang ang mangyayari na kapag wala na ang ating Vice Presidente, dun pa lang tayo kikilos na mag-aangklas sa mga bangag? Kaya umaksyon na tayo mga kababayan. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Eto na, dapat mamaya ko na to sasabihin. Ito breaking news. Breaking news. Since we are 15 million, you deserve to know. Breaking news. I-echo nyo to habang nagbablog tayo. Actually, ang ganda-ganda sana ng title natin, Confirmed Exile, BP Sara Tatanghaling Queen. According sa ating source, breaking news. Gusto ni Lisa Tanas, gusto ng Bangag Administration na i-assassinate si Inday Sara. Breaking news. Ipapagurgor literal si Inday Sara. Kaya Inday, kung nakikinig ka palangga, ang mga staff ni Inday, be careful. Dapat mamaya ko na to sabihin. Kasi ang ganda, ayoko masira yung ano natin, ang ganda tatanghaling queen si Inday. Pero dahil nga, this is in connection. Dahil nakikita nilang may nagsasalita na sa kay Inday, you guys, people from all over the world, mga what do you call it, OFW, immigrants, or whoever you are, sabayan natin to. Ang January 13 event dyan sa Pilipinas. Kung meron ditong taga LA, Southern California, i-comment nyo dyan, mag-email kayo sa akin. Kung gusto nyo, mag-gather tayo, depende kung ilan tayo, sabayan natin to. To show support, not for Inday Sara, but to show support to the whole world, to the whole Filipino, sa buong Pilipinas, sa lahat ng Pilipino, na ang bangag na ito gugurgurin. At itong breaking news nito, Inday, breaking news, ipapagurgur ka. Dahil hindi na nila kaya, ayaw nilang maupo ka. Dahil masisilip lahat yung mga pinag-uusapan natin dito. Andyan ang isang, mga... Grabe mga kababayan, iba talaga ang kademonyuhan, no? Ng mga bangag na ito, kung nakapag nangyari to mga kababayan, wala na. Tuloy-tuloy na ang kanilang balak na sakupin ang gobyerno sa matagal na panahon. Grabe. Expose ni Attorney Vic Rodriguez, nandito lahat. Kung may libro kayong ganito, yun ang mababasa nyo lahat dyan. Samot-sari, hindi na kaya ni Bangag. Nabubuang na siya. Kaya nga pumausap siya ng ambassador. At itong mga taong mga negosyante na nakakausap ko na hindi nakakadikit kila Bangag, pinagsisikil sila. Tinatakot sila the moment na may nakitang posting. Actually, nasabi ko na to, kunyari si business owner A, mag-post ng laban kay Marcos, papasilip agad, ipapatrace nila kung sino itong personalidad na ito, papasilip nila sa BIR at kung ano pa tatamnan ng fabricated cases, crime, or whatsoever. And now, kailangan nyo ipakala to, papatayin, gugurgurin si Sara according to her. So sabi ko nga, wala itong pinagkaiba. Kaya nung sinabi sa atin na breaking news, nagugurgurin si Inday. Pero pinag-iingat naman natin si Inday. Pero ito, according to our source, destined to gurgur sila ngayon. Kasi wala silang gusto, kailangan daw burahin si Inday sa mapa. Kasi siya yung next Siya yung next in line. The moment na atakihin si Bangag, kung ano man ang mangyari sa kanya, mag-alsa ang mga brusko o kung ano man, wala pong iba kundi si Inday Sara. Unless kung mayroong twist of fate or whatever. Pero ngayon, Office of the Vice President, mag-ingat kayong lahat. Ingatan nyo si Inday. Kung meron lang akong pera, bibili ako ng sinakyan ni Santo Papa, doon ko isasakay si Inday. Yung bulletproof, di ba? Yun ang pangarap ko. Yung karwahe ni Santo Papa noong 1995, di ba? Nabumunta dyan sa Pilipinas, di ba? Anyway, ilalagay ko sa dyan, poprotektahan ninyo. Although, even last year, di ba, may mga pasaring na si Inday, gusto nila akong gurgurin, pero hindi sila nagtagumpay. Tinanggalan ng mga security details si Inday, di ba? Na-affect. Kasi yan ang target
ng mga bangag. Gurgurin si Inday. God forbid, sana Lord, wag mo tong pahintulutan. Ito for the heck of this, ano lang. Kung magurgur si Inday, imbestigahan. Gano'n na lang, for imbestigahan. Yung mga motherhood statement, di ba nga, kami nalulungkot, burado na. Hindi na natin maibabalik yung buhay niya. It's the same thing pag namatay ako. Pag nagurgur niya. Kapag nangyari yun, mga kababayan, talagang panahon na para mag-angklas tayo, no? Naipadama natin ang galit natin at pagkadismaya dito kina Liza Tamba Bongit. Nila ako, malulungkot lang kayo. Nagtagumpay sila, Marlica, I miss you, die, ganito, ganyan. Then, that's the end of my life. That's the end of my story. Pero hindi natin i-allow na gugurgurin tayo. Alright? So now, ano ang mga, recently, merong, pasabog itong si Mayor Magalong ng Baguio. Matapang din. Ano ang sabi? 777. Ibig sabihin ng 77 is 7 million. Kapag sumama ka sa korte ni Tambaluslos, bibigyan ka ng 3 7. 7 sa AX, 7 million sa tupad, 7 sa AKAP. 7 times 3 is 21, sabi nga niya. So tuwing sasama ka sa sorte as congressman o sino ka man, mayor, whatever, bibigyan ka ng 7 times 3, 21 million. Ang explanation nga ni Mayor Magalong, kung apat ka beses sasama, that's 21 times 4 is 84 million. Ganon po nila balahurain ang pera ninyo. Kaya yung mga kritiko like me, like you guys na vloggers, ang gusto nilang gawin ay... Kaya pala ganun na lamang sinasamba, no? Ng mga nasa lower house, itong si Tambalos, na may pa-father figure pa silang nalalaman, itong si Kimbo, kung magsalita dito kay Tambalos Romualdez. Hay nako, kaya pala sila patuloy na yumayaman, habang tayo patuloy na naghihirap dahil sa kanilang ginagawang pagnanakaw. Sana magising-gising na tayo, mga kababayan. Yeah. So ngayon, ang eksena dito, sa National Security Council, na pagtanggal kay Inday Sara in connection. Kasi nakakarating na kay Labangag, ang ingay kasi natin, di ba? Hindi naman tayo pwede mag-ingay. Di ba nakakarating na kay Labangag na mayroon talagang maninindigan. Alright? And even the INC, di ba sabi ko, pinipilit nilang hilutin yan, na wag nang magkaroon ng ganung pagtitipon kasi, hindi maganda sa part ng mga bangag. Pero na ano tawag dyan? What do you call that? Sa chess. Sino bang magaling sa chess dito? Kumbaga na, parang na ano siya, na dumama. What is that word sa chess? Na checkmate. Can you help me? Hindi ako naglalaro nun Okay, see you in rally. Ngayon, ang nangyari dito, checkmate. Thank you, Joselito Mesa. Na-checkmate. That's good, yan inisip kong word. So, na-checkmate sila kasi nga, nagdrama si Bangag, di ba? Nung ini-impeach, nag-file ng impeachment yung mga kalawang grupo, yung mga pare, kay Inday, 1, 2, 3, now meron pang 4. Ang sabi ni Bangag dyan, kunyari hindi ako sang-ayon na i-impeach nila si Sara. Yan ang kanilang playbook. Yan ang kanilang dramatization. Napapalabasin sa taong bayan na concerned talaga si Bangag at bait-baitan yung addictus na yan, yung addictus na, authenticated addictus dito sa Amerika. Anyway, di pa pala ako nakaprint ng bago yung may mukha niya. But anyway, papalabasin natin na yun na nga, na concerned na ayaw ko nang ini-impeach si Sara, Yun nga, na-checkmate siya ng INC. Kaya ang sabi ng INC, okay, sige, suportahan natin ang panawagan ni Bangag. Okay? Hindi ako lang nagsabi na Bangag, hindi sinabi ng INC. Ni Bongbong Marcos, also known as Bangag. Alright? Kaya kami ay mananawagan sa taong bayan na yes, wag nating suportahan yung mga gustong i-impeach si Inday Sara, sa halip ay tayo ay magkaroon ng pagkakaisa. Pero ang yung ating mga palanggang INC, actually, ang dadami talagang nagme-message sa atin na talagang sa kanilang mga pagsamba, mga pagtitipon, ay sinusuportahan nila si Inday Sara. Ngayon, ang pinapalabas ni Bangag, ito another sabi ng ating puting as. Pinapakalat daw, pwede ba i-ano nyo to? I-verify nyo to. Pinapakalat daw ni Bangag Jr. na hindi daw gagawin sa kanya ni Ka Eduardo yung ganong suporta kay Sara. Kasi bata pa daw sila, I don't know how true, yun daw ang binibida ni Bangag Jr. na parang during teenage time, magkaibigan na raw sila ni Ka Eduardo. So hindi daw gagawin niya ng INC sa kanya yung pag-support kay Inday Sara. Yun ang drama niya. Pero sa mga viewers natin dyan, ng mga INC, totoo po ba to? Na magkaibigan di umano, itong sina Bangag at ang leader si Ka Eduardo? Paki-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. O baka fake news lamang ito, drama lang ulit ng mga Bangag. Ano sa tingin nyo po? Pero taliwas, di ba, sa January 13? Sa liwasang Bonifacio, okay? Okay.
Sabi ni Nenita Villanueva, yes, Mark, by the way things are running in our government, it's time taong bayan must move as one to remove them. Like what happened to his father, a family of money greedy people. Exactly, mga kababayan. Yun nga, yung mga negosyante. At tapusin ko muna yung pagiging magkaibigan nila. So yun ang binibida ni Bangag. Sinasabi niya na ganun sila ng INC head na si Ka Eduardo. I don't know about it. May alam ba kayo? So, yan ang kinakalat nila. Pero, iba po noon, iba ngayon, sabi ni Teens. Exactly. So ngayon, yan yung nangyayari ngayon. At natataranta sila talaga. Kaya nakikipag-usap si Bangag sa iba't ibang mga leaders kung sinong tatanggap sa kanila. Pero yung information doon sa certain ambassador na yon, kasi pag binigyan natin siya ng gender, alam niyo na kung sino yon. Alright? Huwag na muna natin siya bigyan ng gender. So confirmed yun, coming from our puting ahas. Kasi sukang-suka na ang business sector sa kanila. Alam mo, even itong mga dilawan na ito, ayaw lang nila kasing hindi lang nila kayang tanggapin na pag nawala si Bangag ay another Duterte ang mamumuno. There are selfish, self-serving people. Why? Kahit sana ayaw mo kay Sara Duterte, kung sobra na ang ginagawa ng presidenteng Bangag, 'di ba? Aayon ka sa tama katulad ng mga pare. Kaya nga 'di ba, ulitin natin, ang binabato kay Inday, it's only 150 million pesos. About the confidential fund. Pero ang confidential fund ni Bangag, eto bibigyan ko na kayo ng patikim. Ikabwa ka ng inakang Marcos Jr. ka at Lisa Tanas. Ha? Nagbigay kayo ng 400 million according to my source. Dito sa taong ito, sa susunod na ito pangalanan, 400 million na nasa likod ng what do you call it? We give the world our best, parang gano'n. Ano 'yon? Yung we give the world our best, okay? At dito sa Department of Tourism, remember that? Yung Love the Philippines, yan may issue pa yan. Inaantay lang natin ng isa natin puting as. Nagbigay kayo ng 400 million sa taong ito. 400 million. Na hindi naman ganun kalaki, okay, ang ginastos. Huwag na natin muna pangalanan yan, alright? Pero just want to compare yung 400M, mga palangga, 400M kumpara sa 150 million. Okay? Kumpara sa 150 million na binabato kayo. Ang hirap kasi sa inyo, dito sa mga, well, I'm just talking to mga dilawan na politiko, but good thing, may mga dilawan na ngayon, kumbaga dilawan-aligned commentators na nagsasalita na sila na hindi tama yung AIX-tupad, yung pagtanggal ng PhilHealth budget, yung 90 billion, what do you call it, and program funds ng PhilHealth and everything. Nagsasalita na sila. Pero yung iba ayaw pa magsalita, katulad ni Maria Ressa. 'Di ba? Na dating talagang hardcore 'yan, na grappler na 'yan. Pero kasi dahil may kaso siyang inaharap, okay? Kaya hindi siya makapagsalita. Nakatali, naka-scotch tape yung bunganga niya dahil the moment na buksan niya yung bunganga niya, yari siya kay Lisa Tanas. Yan 'yon, mga kababayan. Ngayon, palangga, so ang problema sa inyo, sa mga palangga ko, mga dilawan, ever since hindi ko kayo inaaway. Alam nyo? Ang inaaway ko lang mga politiko na bumaliktad na, nalilunok na yung kanilang mga suka, katulad ni Kiko, na ipapahukay si Marcos Sr. and everything, and now, ganun na sila. And ibig sabihin ng mga yan, mga self-serving people yan or politicians, wala silang prinsipyo, wala silang dignidad. Kasi kung ako magsasabi na ipapahukay kita, tapos ngayon, ang paniwala ko, itong taong ito ay bangag, magnanakaw, ganito, ganyan, tapos makikipag-elbow to elbow ko, hindi nyo makikita sa akin yan, mga kababayan. Hindi makikita. The moment ito si Marcos, may mga nagpapakalat na ako sa TikTok daw, nakikita nila. Hindi ako masyado active sa TikTok kasi hindi ko na kaya, ang daming mga platform. Ay, wala akong admin, ako lang. Nakesyo ako daw, babaliktad na kay Bangag. Never. Over my sexy, gorgeous body, darling. Hindi ako babaliktad. At never akong bumaliktad. Dahil ang laban natin dito ay para sa katotohanan. Kahit pa 4 na kaso ang kinaso nila sa akin, they spend people's money para harasin ako, to shut me up, para itigil yung bunganga ko. Kasi nga naman, kapag yun ang purpose noon. Oh, ito pa, nakausap ko itong isa sa mga putingas. So yung kaso talaga nila, ang in-expect pala nila, ni Lisa Tanas, doon sa mga sa kaso na final nila sa akin, the moment na pag-file nila ako ng kaso, titigil na raw ako. Kasi matatakot na yan, wala namang pera yan, yung Maharlika na yan. Yun ang kanilang anticipation. Yun kanilang in-expect noon na end result nila. Diba? Remember, ang mga pinakalat ng mga emensimada na nakasama sa payroll ng gobyerno, na pera ninyo ang bayad na, Maharlika nagtatago sa Mexico, Maharlika magbabayad ng $2 million as damages to chuchu. Ano nangyari? First case, dismissed with prejudice. You know, kaya ngayon, dahil nakikita nila na hindi tumitigil tong bunganga ng babaeng to. Pangalawang case, Mel Robles,
'Di ba? Nagyabang pa na nag-hire ng lawyer na ang lawyer niya is yung lawyer ni Johnny Depp, mga ganyan. Din si Saldico. Hindi ba kayo, even you are Dilawan, tanga ka lang ba talaga na nasa Pilipinas sila, gagastos sila ng pera dito, civil case kasi yun palang kaya nakapenetrate sila dito. Pag criminal case, hindi. Gumagastos sila ng pera nila. Itong mga designers na nag-file sa akin sa kaso, mga scammer at dating ng dugyot, saan sila kukuha ng pera? At meron din tayong, meron akong ebidensya niyan, na yung isa dyan, sa scammer na yan, although, isa dyan ay talagang broad daylight, pinagsasabi niya sa kanyang mga kilala, kaibigan, sa artista man o sa ibang politiko o designers na, tutulungan ako ni Lisa Marcos, nilam, siya sa gagastos lahat, basta pipirma lang ako, may lawyer ako sa Pilipinas, may lawyer ako sa Amerika. See that? Tanga ka ba? Na kaya nila ako kinakasuhan para gusto nilang tahiin ang bunganga ko. Tanga ka ba na hindi sila umubra, 3 kaso, 4 na kaso, na wala, last resort ay assassins. At nakasama yan lahat sa kaso ko, yung mga pinagsasabi ko. Assassins, papatayin ako. Dahil dito sa mga impormasyon natin, mga kababayan. Ipagurgur kayo. Ulit-ulitin ko to kasi nakakalimutan yung mga Dilawan, ha? Aray ko, parang may pumitik. Bumitik yung baril. Anyway, mukhang gusto akong gurgurin, ha? Anyway, mali yung positioning ng ko. Okay, teka lang, dali. Kasasayaw muna ako. Alright, so ngayon, mga palangga, nakalimutan nyo ba? Paulit-ulit na lang ba na si Percy Lapid ang una-unang pumiyok na si Marcos at Araneta ay sangkot sa smuggling? Nahuli na nga ako eh. Ako na nga yung huling nag-expose nan. Kung meron ng unang nag-expose, ayan si Percy Lapid. Ulit-ulitin ko, bakit tahimik yan si Ontiveros? Ontiveros, ikaw ang tumulong sa pamilya ni Percy Lapid na magkaroon ng asylum visa. I'm telling you, 16 or 17 family ni the late Percy Lapid na nandito sa Amerika kasi natatakot sila na balikan sila ng gobyerno ni Bangag. Hindi si I cannot just tell the palangga yung ating resource person source, okay? Natakot itong pamilya ni Percy Lapid na manirahan sa Pilipinas kasi according to my source, alam nila na gobyerno ni Marcos ang nagpagurgur sa kanila. Kung hindi si Marcos ang nagpagurgur, ang gobyerno ni Marcos sa kay Percy Lapid, hindi ba dapat sasabihin nila, hindi ba dapat hindi ma-approve yun ng asylum visa? Hindi sana tinulungan ni Risa Ontiveros yun? No, we're good here in the Philippines because of Marcos administration. You're okay. Suportado kayo ng gobyerno. Ito. Meron kayong bodyguard or ganitong mga programa. Wala. Kaya po nandito ang pamilya. Walang makapagsinungaling yan dahil yung source ko dyan, kamag-anak mismo ni Percy Lapid. O dami nyo naman pong kamag-anak. So hindi nyo yan madidetect kung sino. Ngayon, yan yun. Kasi the ultimate solution now ni Bangag, kung hindi magpapabayad, gurgor or kaso. Sa panahon ngayon, gurgor or kaso. At dito sa video na ito mga kababayan ni ating panoorin, no, itong sinasabi ng mga tuta ni Romualdez, no, na pork barrel free di umano, itong 2025 budget o walang korupsyon di umanong nangyayari. Naniniwala po ba kayo dito sa balitang to? Paki-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Ating sabay-sabay na panoorin to mga kababayan. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong pahayag ng isang House Leader, si Tingog Party List Representative Jude Asedre. Okay, dito sa headlines ng Philippine Star, sinulat ni Neil Jason Cervalios, January 5. Title, National Budget Pork Free, says House Leader. Wala daw pork barrel ang 2025 national budget according to Representative Jude Asedre. Okay? In a text message to the Star, Asedre said the claim of former Senate President Franklin Drilon that the 2025 national budget includes substantial pork barrel allocations is not true. So, pinapabulaanan ni Congressman Asedre yung pahayag ni dating Senate President Drilon in interview ni Ted Filon. Narinig ko yung interview na yun eh. Sa interview ni Ted Filon kay Senator Drilon, talagang tihik, punong-puno ng pork barrel ang 2025 budget, at ito yung pinapabuluanan ni Congressman Asedre. Okay, ganito yung paliwanag ni Senator Drilon, ang naidagdag sa budget ng DPWH after yung BICAM conference, nadagdagan ng 288 billion. Kaya biglang tumaas ang budget ng DPWH, mas mataas na kaysa sa education sector.
Ngayon, nireview ng Pangulo. Nireview ng Pangulo at bineto. Ang bineto lang is 26 billion ang natanggal. So, 288 billion na isiningit ng mga lawmakers. 26 billion lang ang bineto, may naiwan pa na 262 billion. Yun ang sinasabi ni Senator Drilon na punong-puno ng pork barrel ang 2025 budget. Okay? So, ito. Yung mga pahayag ni Congressman Asedre, nasa inyo na kung kanino kayo maniniwala. Kay Asedre ba o kay Senator Drilon? Sabi ni Asedre, we've been very clear that the 2025 budget is pork free. Walang pork barrel. Dagdag pa niya. He added that no discretionary funds are going to legislators. Wala daw dadaan sa mga lawmakers dito sa mga pundong ito. Every single line item, sabi niya si Dre, every single line item is transparent. Wow. With clear guidelines and implementation handled by the proper executive agencies. Kung totoo itong sinasabi ni Congressman Asedre, bakit ang Malacanang sa pag-approve ng presidente sa budget, bakit naglagay ng conditional implementation? Correct. Dapat magkaroon ng clear guidelines bago ma-release ang pundok. So, ibig sabihin, walang specific guidelines. Gagawin pa. Kung kailan gagawin, I don't know. Okay. As Asedre said, the legislative process is designed to thoroughly examine the budget and ensure all allocations are in line with the Constitution. While funding, ito ang sabi niya, while funding adjustments may happen, they are done to make sure resources are distributed efficiently without cutting essential services. Ang ganda naman ng paliwanag ni Congressman Asedre. Sabi niya, it is unfair to say that these funds are discretionary funds and represent a return to the old pork barrel system, as all are within the purview of the executive and the executive agencies. So, nasa taong bayan na, nasa atin na kung naniniwala ba tayo dito kay Congressman Asedre. Basta sabi niya, wala daw pork ang budget, wala daw pundo na dadaan sa mga kongresista, lahat daw ng pundo papunta sa mga line agencies, DSWD ba yan, DOLE ba yan. Sabi ni Senator Drilon is pwedeng i-question sa Supreme Court ang constitutionality nitong budget na ito. Okay, so punta tayo sa reaction ng mga taong bayan. Kasi ang